tayo mga pastor, tayo po ay nagtatayo ng kanya-kanyang mga ministeryo upang sa ganun tayo po ay makitang nagtatapat sa mata po ng ating Panginoon. Upang pagka tumayo tayo sa harapan po ng ating Panginoon ay makukuha po natin yung kanyang approval, makukuha natin yung kanyang well done, thou good and faithful servant. Kung ikaw po ay isang mananampalataya kay Kristo na inaas po kamay mo ngayong gabing ito, ikaw po ay nagtatayo ng buhay na talagang kailangan magbigay po ng kalwalhatian sa Diyos. I hope that is the one you are building tonight. If you are a Christian, you better build a life that gives honor and that gives glory to God tonight. Amen? This includes building a godly thought pattern. Ano po? Kung ano po yung sinasaksak natin sa ating pong mga kaisipan, yun po yung magiging pattern, yun po yung magiging padron ng ating pong kaisipan. At alam po natin kung ano ang ating iniisip, yun po yung ating ginagalaw. At kung ano yung ginagalaw natin, yun po magiging asal natin o ugali. You're building up spiritual disciplines or habits. Kaya po nagbabasa tayo ng Bible, tayo po ay nagsisimba, tayo nagbibigay ng offering po natin, nagsosoul winning tayo, natuto tayo ng mga kanta, sapagkat ang mga bagay na ito ay mga materyales upang sa itayo po natin ang isang buhay na nagbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. We may be aware or not, but every one of us is building something. Yes, sir. There is a builder inside of each one of us. Nagtatayo po kami ng building ngayon. Nakita po ni Pastor Noel, Pastor Arvin, nung sila po nandun. And ako po ay hindi po inhinihero, pero likas sa atin po yung makasilip ng tabingi. Likas sa atin yung makasilip ng bako-bako. Likas sa atin yung makita natin kailangan maganda ang pagkakagawa. Sapagkat likas po sa ating lahat na tayo po ay mga builder. There is a builder inside of us. Ikaw ay nagtatayo. Alam mo o hindi, ikaw ay nagtatayo. Ikaw ay nagtatayo. Meron kang tinayo, nasira, pero nagbangon ka at pagkatapos itinatayo mo muli. Everyone is building something tonight. What are you building tonight? Tanong ko po, ano po yung tinatayo mo? Ha? Ano yung tinatayo mo? I hope you are building a life not only for self, but for others. Sana po tayo nagtatayo, hindi lamang po para po sa ating sarili. Sana po nagtatayo tayo isang bagay upang makinabang din yung mga ibang tao sa ating mga buhay. Maging blessing po tayo sa mga ibang tao. I hope you are investing to be a blessing to other people. I hope you are erecting a life that glorifies Christ. Ang buhay mo ba ay nagbibigay ng kalwalhatian kay Kristo? I hope you are building a life that is focused on eternity and not for temporal things. Sana po yung tinatayo natin ay meron pong in context of walang hanggan. Ibig sabihin po, yung tinatayo natin dito ay merong relasyon sa walang hanggan. Ibig sabihin po, kung ang ginagawa natin dito ay makikita natin yung kanyang bunga dun sa walang hanggan. Hindi lamang po yung pang dito lamang, hindi lamang po yung temporaryong mga bagay na alam natin na hindi magtatagal, na alam natin pagka tayo pinamatay, hindi natin dadalhin ang lahat ng mga bagay na yan. Sana po, ang itinatayo natin ay may kinalaman po doon sa kabilang buhay. Amen? You know, ang sabi po ng verse 3 and 4, tignan niyo po yung verse 3 and 4. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are you not carnal and walk as men? For whilst one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Ito po mga mananampalataya sa Corinto, sila po ay mga sanggol, they were infants sa kanila pong spiritual na kalagayan. Sila po ay mga sanggol sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pag-iisip, sapagkat they had divided loyalty. Yung iba ay si Pablo yung kanilang hinahangaan. Yung iba naman ay si Apollos. Ang sabi niya, mas magaling si Apollos magsalita. Ano po? At yung iba naman ay, wala akong kinikilingan sa dalawang yan. Ako ay kay Kristo. Yun ang mas delikado. Walang pinaniniwala ang tao. Kundi, di ba? Yung bang walang gustong sundin na tao. Delikado po yan. Sapagkat binigyan po tayo ng mga pastor, binigyan po tayo ng mga taong leader. At dapat po, kung kay Kristo lang yung ating loyalty, mga kapatid, tama po yun. Pero binigyan po tayo ng leaders upang manguna po sa atin na dapat sumusunod po tayo sa mga leaders na yan. Anyway, ito pong mga Corinthian believers were babies in attitudes. They were building their lives not on Christ, they were building their lives on people or personalities.
Sana po yung mga buhay po natin hindi po nakasandig sa tao. Sana po yung paglilingkod po natin hindi po nakasandig sa ating mga pastor. Sana po mga kapatid, totoo na we love Pastor Quezon, pero po hindi po nakasandig doon yung ating pong mga buhay. Kay Kristo nakasandig ang ating pong mga buhay at paglilingkod. Amen? That's why sa verse 5 and 6, kinurek po ni Apostol Pablo yung kanila pong mga buhay. Ang sabi po sa verse 5 and 6, "Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase." Paul corrects their infant way of thinking. Ang sabi niya, dapat ang mga buhay ninyo ay hindi nakatayo sa mga taong yan. Ang sabi niya, Paul and Apollos are both ministers of God. Kaming dalawa, sabi niya, ay ministers of God. Pareho kaming naglilingkod sa Diyos. Ang sabi niya, ako ang nagtanim, sabi niya, pero iba ang nagdilig. I started the church, sabi niya, pero itong si Apollos siyang nagpatuloy, nagpalakas, at tinulungan niya upang ito'y tumatag, at ito ay lumago. Kaya ang sabi niya po sa verse 7, sabi niya, "So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Neither one of them brings fruit." Sa church po ito, tama po na meron po tayong pastor. Sa Graceway po, meron pong pastor. Doon po sa Moncada, may pastor. Pero hindi po tayo yung pong nagbibigay bunga. Ano po? Merong nagsimula. Pero kung minsan yung nagsimulang yun, ilipat sa isang lugar. At pagkatapos po may darating, minsan yan po ay tubo doon sa church. Kung minsan naman ay sa ibang church. Pero it doesn't matter. Siya po'y mananatili roon at pagkatapos didiligan. Lalago po yan. Pero wala pong mas nakahihigit sa mga taong yan. Wala pong mas nakalalamang sa lahat po ng mga lingkod. Tatandaan po natin ang bawat kaluluwa, ang bawat accomplishment, ang bawat building, ang bawat Bible school, ang bawat po academy, lahat ng bagay na yan. Sa Diyos po ang lahat ng bagay na yan. At siya po ang nagpapabunga, mga kapatid. Praise the Lord, you have a building here. Praise the Lord, meron po mga magagandang mga gusali dito. Pero tatandaan po natin ang lahat ng mga bagay na yan ay galing sa Diyos. Kaya po siya rin yung magpapalago. Siya rin po ang magpapabunga ng lahat ng mga bagay na yan. Amen? It is God. Neither one of them brings fruit. It is God. Kaya nga po lahat po ng ating pong ginagawa ay to bring glory to the one who died for our souls. Amen? Siya kasi yung pinanggagaling ng lahat. Siya nagpapairal ng lahat. At siya rin po yung babalikan nating lahat. Amen? So they're both instruments for the existence of the church in Corinth. Sinasabi ko lang po ito as an example upang sa ganun, mga kapatid, lagi pong ma-focus yung ating pag-iisip sa tinatayuan natin. At lagi po yung ating po mga buhay ay nakatayo kay Kristo. Napakadali po kasi, napakadali. It's very easy to be sidetracked. It is very easy to forget that the foundation we have is the Lord Jesus Christ. Amen? So we are all laborers together with God. That is in verse 8. Tayo po ay sama-sama, manggagawa po lahat tayo ng Panginoon. Hindi po tayo magkakalaban, tayo po ay magkakampi sapagkat nasa isang team lamang po tayo, mga kapatid. Merong isang programa marahil ay nagwo-work sa inyo na hindi magwo-work sa amin. Merong sistema na maaaring nagwo-work sa amin at hindi nagwo-work sa ating lahat sapagkat I believe that every church meron po siyang unique personality at hindi pwedeng gayahin ng isang church yung effective na maaaring hindi mag-work sa inyo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ito po yung pagkakatawag po natin, iba-iba po yung pagkakatawag sa atin. Pero ano man po yung accomplishment ng isa, we rejoice over others. Amen? Hindi tayo nalulungkot sapagkat tayo po ay isang bahagi, isang katawan ni Kristo. Kami po ay nasa Pasig, tayo po ay nasa Kapas, Moncada o lahat sa panigi, lahat ng yan, mga kapatid. Tayo po ay sama-sama sapagkat ang Diyos po, yung ating pinaglilingkuran, siya po yung nagpasimula sa ating puso at siya nagdidilig sa pamagitan po ng mga tao at siya po yung nagbubunga, siya nagpapabunga, siya nagpapalago. Praise be to the Lord God. Amen? Siya po lahat ng mga bagay na yan. That brings us to our second point tonight. Madali lang po tayo. Ano po yung first point natin? Kung natatandaan po ninyo, sige nga, mag-review tayo. Class, ano po yung first point natin? Ha? Nakalimutan nyo na. Everyone is building something. Amen? Tama po ba? Amen. Everyone is building something. Sabihin mo sa katabi mo, "Hoy, builder ka pala." Sige, sabihin mo, "Builder ka pala." May tinatayo ka.
Kumusta na ang tinatayo mo? Ha? Number 2. Sabi ko kanina, we are all laborers together with God. The only difference is this, okay? The only difference, pare-pareho tayong may tinatayo. Ang pagkakaiba ito. The only difference is how we labor. Is how we build. Yun po yung pagkakaiba. Paano ba tayo naglilingkod? Paano ba tayo gumagawa? Paano ba tayo nagtatayo? Tingnan niyo po yung verse 10. Ano po yung sabi sa verse 10? According to the grace of God which is given unto me as a master builder, sabi niya, I have laid the foundation and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Let every man take heed how he buildeth thereupon. In other words, mag-ingat po tayo kung paano po tayo naglilingkod. Pakaingatan po natin kung paano po tayo nagtatayo. Sa isang salita po, yung pong matalinong nagtatayo ay nag-iingat po siya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagpapagal at pagtatayo. In other words, be wise in building your life. If you're a pastor, be wise in building your ministry. If you're a father, be wise in building your family. If you're a husband and wife, be wise in building your marriage. Lahat po tayo mga kapatid, nagtatayo, pero mag-ingat po tayo sa pagtatayo natin because a believer should be a wise builder like the Apostle Paul. Si Apostle Paul po, naintindihan niya po pagtatayo. He understood the danger of building foolishly, and he also understood the benefit of building wisely. Tagalogin ko po, para maintindihan po ng lahat. Si Apostol Pablo po naintindihan niya yung panganib ng pagtatayo na may kamangmangan. At naintindihan niya rin po yung benepisyo o pakinabang pagka tama po yung pagtatayo natin na meron pong karunungan. Dalawa lamang po yan. Kaya po, doon po sa parable na binanggit ko po, di ba? Meron pong nagtatayong mangmang at merong nagtatayong merong karunungan, matalino. Lahat nagtatayo, pare-pareho. Pero makikita mo yan kung sila'y mangmang na builder o kaya sila'y marunong o matalino. Unang-una po sa lahat, meron po tayong punto sa ating pong pangalawang punto. Meron tayong sub-points, ano po? Unang-una po sa lahat, a wise builder builds upon the right foundation. A wise builder builds upon the right foundation. Sa Tagalog po, yung marunong na nagtatayo ay nagtatayo po siya sa tamang pundasyon. Tingnan niyo po yung verse 11. For another foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Meron po akong life application study Bible. Meron po ba kayong life application study Bible? Sino po meron ganyan? Life application study Bible. Tinignan ko po yung commentary niya. I checked on the commentary of the Life Application Study Bible on verse 11, and this is what I read. Ang sabi po niya, the only foundation we build upon is Jesus Christ. A building is only as solid as its foundation, and the foundation of our lives is Jesus Christ. He is our base, our reason for being. Everything we are and do must be aligned by the pattern provided in His teachings and doctrines. At ang sabi po niya, are you building your life on the only real and lasting foundation? Or are you building on a faulty foundation such as wealth, security, or success? Tagalogin ko po, ang natatangi at nag-iisang pundasyon na ating pong tinatayuan ay si Kristo Jesus lamang. Ang isang nagtatayo po o isang gusali ay matibay lang kung matibay ang kanyang pundasyon. At ang pundasyon po ng ating mga buhay, mga Kristiyano, nakikinig ka ba? Ang buhay mo Kristiyano ay kailangan nakatatag o nakatayo kay Kristo Jesus. Sapagkat siya po yung ating pong dahilan. Siya po yung pinaka-layunin natin, pinaka-dahilan natin kung bakit tayo nabubuhay. Hindi tayo niligtas ng Panginoon kaagad nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Hindi kaagad tayo dinala sa langit. Sapagkat meron po tayong pagtatayuan pa. Meron tayong paggagamitan. Meron pong layunin ang buhay po natin. Hindi lamang tayo para maligtas kung bakit tayo niligtas ng Diyos.
Hindi po tayo para tayo ay maligtas lamang sa impyerno kung bakit tayo niligtas. Niligtas tayo ng Panginoon upang sa ganun tapusin po natin yung ating karera dito sa ibabaw ng lupa. Tapusin po natin yung pinatatayo ng Diyos. At sana po pagkat nagtatayo tayo ng ating mga buhay, ng ating paglilingkod, ng ating pagbibigay, at ang lahat ng ating paglaban sa kasalanan, dapat po ang kinatatayuan nating pundasyon. Walang iba kundi yung pinakamatibay na pundasyon, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo, I was in New York City, ang sabi sa akin ng kaibigan ko pa, sabi niya, Freddy, sabi niya, sa Amerika po kasi Freddy ang pangalan ko so tinanggap ko na rin po. Nahirapan silang magsabi ng Freddy, samantalang Freddy na lang. Sabi, Freddy, do you know, sabi niya, that every building in this island, Manhattan Island, sila ay naghuhukay ng malalim at hanggat hindi aabot dun sa bato ng Manhattan, hindi sila magtatayo. Sapagkat ang Manhattan daw is one big solid rock. Kaya ang lahat ng building po roon, kahit dikit-dikit, matibay po sila, maliban na lamang na talaga ang Panginoon Diyos ang mag-intervene, magpayinig siya ng malakas na lindol. Pero kung ordinary lindol lang, hindi po matitilag yung mga gusali doon sapagkat nakatatag po sila sa matibay na bato. The foundation of every building there is literally and physically touching the rock. Tayo po mga kapatid, dapat po meron po tayong koneksyon doon po sa pinakamatibay na bato. Marami po nagsasabing Kristiyano sila, pero ang totoo niyan mga kapatid, hindi po sila nakatayo doon sa matibay na bato. Maaaring sila ay baptist lamang, maaaring religion lamang ang meron sa kanila. Pero kung wala kang relasyon kay Kristo, baptist ka lamang, at kahit ano po ang gawin mo, hindi ka po magiging matibay. At baka dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang pagsubok, matutumba ka, kaibigan, sapagkat hindi ka nakatayo sa matibay na bato. Our strong foundation is our relationship, personal relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo, yung mga iba po, pinipili nilang magtayo sa buhanginan. Nabasa niyo po yung parable na yun? May nagtayo sa matibay na bato at yung mangmang nagtayo sa buhanginan. Some choose sand to build upon. Do not choose sand to build upon, ladies and gentlemen. Although the sand, it might be to you a good location. Sasabihin mo, dito na lang tayo magtayo sapagkat mas madaling maghukay dito sa buhangin na ito kaysa sa hukayin mo yung malalim na bato. Sapagkat maraming masyadong trabaho, masyadong maraming sakripisyo, masyadong maraming halaga ang ibibigay mo, marami kang i-give up pagka itinayo mo ang buhay mo sa matibay na bato. Kaya dito na lamang tayo magtayo sa buhanginan. Mas madali, walang sakripisyo, mas mabilis, ito ay shortcut. It is always easier to take shortcuts in building a home, sapagkat it will be cheaper to use inferior materials. At mga kapatid, pagka naitayo mo na ang iyong bahay sa buhanginan, walang makapapansin yan. You can even paint that. At pagkatapos ay kumpihan mo pa. At pagkatapos maglagay ka ng garden kung gusto mo. Walang makakapansin yan. But somewhere along the line, we will pay for our easy, washy workmanship. Maaaring pagandahin mo yung labas mo by attending church. Maaaring mong pagandahin yung tinatayo mo by your beautiful dress or beautiful clothes, and then bringing your Bible to the church, and then singing songs and all that, and involving yourselves in many activities. Walang makapapansin yan, sapagkat pare-pareho tayo nagsisimba, pare-pareho tayo nagdadala ng Bible, walang makapapansin yan. Pero for a while, no one may notice. Pero mga kapatid, pagdating po ng talagang pagsubok, pagdating po ng mga bagyo na hahagupit sa atin, malalaman mo lang kung yan ay nakatayo sa buhanginan. Malalaman mo lang kung nakatayo yan sa matibay na bato. Pagka yan ay nanatiling nakatayo o kaya kung siya ay buhangin, yan ay matutumba. Amen? Pero mga kapatid, yun nga ang problema. Pagka nakatayo po yung ating pong mga buhay sa mga bagay na natutunan natin at nakasanayan natin na hindi lumalim po yung ating pong mga ugat bilang mga Kristiyano. Sapagkat kuminsan, nagiging madali po para sa isang tao maligtas. Sasabihin mo, tumanggap ka na sa Panginoon. Oo, kailan ka tumanggap sa Panginoon? Ganito, tinanggap ko ang Panginoon. Pero makikita mo yung buhay niya, wala nang ebidensya na siya iligtas. Nananatili pa rin siya sa kasalanan. Nananatili pa rin siya sa kanyang old ways. No evidence of salvation. No evidence
that he is born again. No evidence of regeneration. No evidence of repentance. Sasabihin ko sa iyo, kahit nagsisimba ka, nabaptize ka ng ilang ulit, ang buhay mo ay nakatayo sa buhangin. At pagka dumating yung unos, humampas kung malakas ng hangin, at bumaha, matatangay ka kaibigan. Dapat siguraduhin mo yung kaligtasan mo. Dapat siguraduhin mo ang kinatatayuan ng iyong pananampalataya ay si Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo Jesus ang matibay na bato at kailanman hindi tayo ipagkakalulo, kailanman hindi tayo iiwan ni Kristo sapagkat siya nangako ng buhay na walang hanggan. At kung nangako siya ng buhay na walang hanggan, tutuparin niya ang buhay na walang hanggan. Iyakin mo lang yung kaya nakatayo sa matibay na bato. Amen? A wise builder not only builds on right foundation, but second, a wise builder builds with the best materials. Best materials. Look at the materials available for building. Verse 12. Ano po yung sabi sa verse 12? Ano po yung best materials? Yan pala, nandiyan pala. Kaya pala hindi kayo nagbubukas ng Bible. Muntik na akong magalit sa inyo Yan pala Ang sabi niya, now if any man build upon this foundation, ito po yung best materials. Gold, silver, precious stones. Yung pong iba yan, wood, hay, stubble, ang pagkakaiba niyan, mga kapatid, pagka pare-pareho mong itinapon sa apoy ang mga yan, yung mananatili lamang yung gold, silver, and precious stones. At saka yung iba po, yung kahoy, yung tayami, at saka kung ano pang mga bagay na yan, ay mga temporaryo, at pagka nasunog po yan, yan po ay hindi mananatili at magiging apo. These are the best materials and lasting materials. Ano pong ibig sabihin po niyan? Lahat po tayo nito ay tinuturuan po sa Sunday School, and I hope na naturuan na po tayo. Yung ating pong mga paglilingkod at mga tinatayo, pagdating po natin sa judgment seat of Christ, lahat po ay dadaan sa apoy. At pagka nanatili, ibig pong sabihin yan, genuine yung ating paglilingkod. At kung nasunog ay meron tayong mga ibang motibo. Baka ikaw ay naglilingkod lamang sapagkat yung kaibigan mo ay naglilingkod. Baka nagbibigay ka lamang sapagkat upang mapurihan ka ng kapwa mo, member sa church. Anong motibo mo sa iyong paglilingkod? Bakit nandito ka ngayong gabi ito? Bakit umaamit ka ng special number? Bakit nasa Bible school ka? Ano yung motive mo? You better check your motive sapagkat pagdating natin doon sa harapan ng Panginoon, it might be today, you can hide, you can keep your motive secret, kahit pa how dark it's your motives or intentions, pero pagdating po sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo makapagtatago doon sapagkat siya lamang ang magsasabi kung tunay yung ating paglilingkod at mananatili at ito po ay tatayo. Kaya ako po bilang pastor, bilang Kristiyano, I always check my motives. Pagka po ako ay merong gagawin, tatanong ko po sa aking sarili, is it for God's glory or self? Tonight, I could choose not to come. Tonight, I could choose to say to myself, Manila has heavy traffic, and you will come 7 days to get out of Manila when driving. I can tell myself, forget about Kapas, forget about Noel Manangkin, forget about those people in Memphis, Tennessee. But you know what? I want to be in fellowship with God's people. Ako po ay busy pastor po. Ano po? Busy po ako. Subalit, pinili ko po ito. And my motive, ladies and gentlemen, hindi ako naghahagad na tumayo para mapurihan, tumayo para sumikat. Mga kapatid, matagal ko na pong nilimot yun. Matanda na po ako. Wala na po akong panahon para magpasikat. Kaya nga ako po, pagka tumayo po ako, I always check my motives. Kung dadaling ko yung mensahe ito, kung ako po ay mag-preach, I hope it is for God's glory, not for self. Lahat po tayo, bakit ka kakanta? Bakit ka magbibigay? Bakit ka magsosolwining? Magsosolwining ka lang para meron kang magandang grades sa iyong sa director mo sa fieldwork? Bakit ka nagsosolwining? Bakit ka aawit para sa ganun ay para kindatan ka nung may crush sa'yo? Para sa ganun ay bumango ka, ganun? Ano yung motive mo? That's why we always check our motives. Is it for God's glory or self? I always check what I do or give. When I give something, when I give money to the offering plate, it is my best or my leftover. Ito ba yung aking tira-tira o ito yung aking best sacrifice
for the Lord during that Sunday. Mga kapatid, kung minsan nagbibigay tayo yung tira-tira lang. Pagka tayo nakabili na ng mga gamit natin at pagka may natira, doon lang tayo magbibigay. Ano po? Yung pastor kawawa sa katuturo ng tithes and offering, kawawa yung pastor upang saan turuan tayo sa mission giving, at pagkatapos po, hindi po tayo nagbibigay sapagkat marami tayong gustong bilhin. Meron na kayong cellphone, tapos bibili pa kayo ng another cellphone, mga kapatid. By the way, yung cellphone, hindi ba? Ano bang gamit ng cellphone? Hindi ba yung cellphone ay pang-tawag lang at saka pag-text yan? Eh gusto niyo may camera, gusto niyo mayroong oven, gusto niyo may swimming pool, gusto niyo kung lahat-lahat. Kaya hindi po tayo nakapagbibigay. Kaya hindi po tayo nakapagbibigay sa simbahan sapagkat punong-puno po ng sarili ang ating mga sarili. Punong siyempre sarili, kaya punong-puno yung ating mga sarili. Ibig sabihin, nauuna ang ating sarili. Nagtatayo po tayo sa buhanginan at hindi po magtatagal yung ating paglilingkod at pagbibigay. I always check my thoughts. Is it focused on eternal or temporal? Anong iniisip mo ngayon? Ha? Talaga bang masaya ka? Nandito ka o sinabihan ka lang ng pastor mo? You'd rather be there playing basketball or watching or before your Facebook. Ano? Kayo naloloko kayo sa Facebook. Magdamag, pagkatapos paghapon, puro kayo Facebook. Ha? Kaya yung mga mukha nyo, mukhang libro, mukhang book, Facebook. Am I sincere as a servant of Christ or man pleaser? Sincero ba ako bilang isang servant ng Panginoon? O kaya ako ay men pleaser lamang? Gusto ko lamang i-please yung mga tao. Patawarin ako ng Panginoon kung halimbawa ako ay nag-please lamang ngayong gabing ito. Gusto ko sabihin sa inyo, God is my witness, mga kapatid. Ako'y tumatayo na because I want to be a blessing to each and every one of you, mga kapatid. I'd rather to be with my family tonight, pero mga kapatid, it is my duty at pagkatapos ako po inanyahan ng fellow pastor, kaya po ako'y nandito at walang best place para sa akin ngayong gabi kundi sa pulpitong ito. In other words, do I have the genuine motive in all I do? Is it the best quality of service? Kung ako'y mangangaral, ito ba yung best ko? Kung ako'y nag-prepare ng message, ito ba yung pinag-aralan kong mabuti? O kaya huhugot lang ako sa internet para meron akong ma-preach sa inyo? Right. Alam niyo, nung panahon po namin walang internet. Di ba, pastor? Ito mga pastor ninyo. Nung panahon po namin wala pong internet. Ito lamang po yung gamit po namin, mga kapatid. Pero bakit nakapag-preach po kami? Tama. Ngayon, kahit sino na lang pwedeng mag-preach. Sapagkat kahit sino lang pwedeng magbukas ng internet. Hindi ko sinasabing hindi makakatulong yan. Nakakatulong po yan. At marami rin tayong pakinabang sa mga yan. Pero mga kapatid, mas maganda bago ka magpunta sa internet, mag-aral ka munang mabuti upang sa ganun pagka tumayo ka sa pulpito, masasabi mo, ginawa mo yung best mo sa Panginoon. Nanahimik. Amen. Amen. Meron ako nakausap, ganito, sabi niya, maling-maling orientation, sabi niya, lahat naman tayo nangongopya. Sabi ko sa sarili ko, mali ang orientation ng pastor na ito. Tama, lahat tayo nangongopya. Pero sana mas madalas yung original yung ginawa mo kaysa mangopya, di ba? Ngayon lang, nangongopya na kayo, tama? Kinukuha niyo yung outline ko, tama, nangungulong na kayo, di ba? Pero you can use that message natin, di ba? O kaya, pwede niyo i-improve ang naririnig niyo ngayong gabi nito, amen? Is it the best quality of service I have? Is it done, listen to this, is it done in the power of the Spirit or flesh? Brother Smith, God forgive me if I preach in the flesh. If I do the ministry of God in the flesh, madali pong gawin yan sa laman, mga kapatid. Pero, walang katulad yung ginagawa po natin when we are filled, when we are controlled, when the Spirit of God reign over us. We do the ministry in the power of the Spirit. Amen. Ang banal pong Espiritu, trabaho po niya ito eh. This is a spiritual activity, ladies and gentlemen. Bakit gagawin mo sa flesh yan? If you sing here, it is a spiritual activity. When you teach Sunday school, it is a spiritual activity. When you start a mission work or an outreach or a church, it is a spiritual thing. So why do it in the flesh? Amen? Yung pagbibigay natin, mga kapatid, it's not in the flesh. It's a connection to the Spirit. It's investment spiritually. So why do it in the flesh?
Kaya po pagka tayo po'y naglilingkod, we better check our motives. Dapat po hindi sa laman. Dapat po tayo nangangaral sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. O ano man ang ginagawa natin. If you're an ordinary member, you sing in the choir, o kaya mag-visitation ka, maglinis ka diyan, o anong ipaglilingkod mo sa Panginoon, do it not in the flesh, but in the power of the Spirit of God. Amen? Bakit po? Verse 13 and 14. We're coming to a close. 13 and 14. Ang sabi po niyan, 13 and 14. Bakit? Every man's work shall be made manifest. Yun po'y nakakatakot. Sabi niya, lahat ng ginawa po natin ay maihahayag. Sabi niya, sapagkat ang araw na yun ang siyang magpapahayag, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Ang sabi niya ron, I shall receive a reward for every work I did, which were done in sincerity and genuine motive. Makakatanggap pala ako ng pagpapala o gantimpala kung masumpungan ang ginawa ko rito ay hindi sa laman, kung hindi sa Espiritu at sa kapangyarihan ng Panginoon, at saka yung motibo ko ay tama. Subalit ang sabi niya, I shall suffer loss if done otherwise. Kaya pagdating po natin sa langit, tatayo po tayong lahat. Kaya ang sabi niya, saved, yet so was by what? Ligtas ka, pero nandun ka, pero wala kang gantimpala. O kaya, nung namatay ka, nagpunta ka ron, wala man nakapansin na dumating ka na pala. Sapagkat wala man lang nag-welcome sa'yo. Hindi ba? Tapos, sasalubungin ka, uy, nandito ka na pala? Namatay mo lang? Bakit mo alam? Kasi amoy balsam ka pa eh. Nakuha ko yan sapagkat meron sa akong pastor na narinig, sabi niya, oh, I hope when I die, I hope when I go to heaven, when I have eternal life, I hope that a party will be there in heaven, and the angels will welcome me. Ang sabi niya, well, I thought of that. Sabi ko sa sarili ko, ano? Masaya ba kaya yung langit pagka nandun ka na? Sapagkat naglingkod ka ng matapat. O kaya, kumakatot ka sa nagitang pinto, wala man nakapansin na parating ka na pala. Wala man lang nakapansin sapagkat ang pinaglingkod mo sa buhay mo ay wala at ang motibo mo ay hindi tama. Alam mo ito akin lang to. This is only me. I believe the Bible teaches the degree of joy and the measure of authority given to us in the life to come is based on what we have done here on earth. Ang impyerno po may degree ng pagdurusa, hindi niyo ba nabasa yan? Opo, mas matindi yung kaparusahan ng mga blind leaders. Kung meron mang pinakamainit sa impyerno, dun po sila. Kung meron mang pinakamalalim, ano po? Malalim na malalim. Yung bang kasama niya natutulog si Satanas. Meron po yan. Kung meron dun sa impyerno, I believe, dun po sa langit, mga kapatid, ay may degree ng joy. Opo, pupunta ka na rin lang sa langit. Bakit hindi mo pa magbutihin, mga kapatid? Yung salvation libre yan eh. Pero yung kagalakan, mga kapatid, ay pinagpapagalan po yan, pinagtatagal. Parang ganito yan. Yung mga nagpupunta sa basketball games, hindi ba pagkalimbawa sa Araneta Coliseum, hindi ba? Hindi ba, sino yung mga nag-enjoy na naglaro? Hindi ba yung mga nasa ringside at ringside, sa courtside, tama? Tama? Yeah. Lahat ay gusto doon, di ba? Pero pagka sa malayo ka, di ba, parang, di ba? O kaya, di ba, nakagamit ka pa ng telescope na gano'n, di ba? Sabi mo, James, di ba? Sino yung maging, pagka lumabas ka, sino yung naging masaya? Okay, sa concert, sino yung mga nag-enjoy sa concert? Di ba yung mas malapit doon sa mga performers, di ba? Nag-i-imagine lang ako, hindi kaya pagdating ng sa langit, mga kapatid, hindi kaya mayroong mga lugar na malapit sa Panginoon at saka may malayo, di ba? Nagkakantahan ka sa langit, pero enjoy ka sa pagkat dito ka, di ba? Sa harapan, ang lapit-lapit mo sa Panginoon. Pero yung mga hindi nagtapat, di ba? Yung nagtayo sa buhanginan, yung nagtayo sapagkat ligtas lang sila, walang nakapansin nung dumating sila. Alam niyo, nasa likuran kayo, gaganyan. Nagpunta ka na rin lang sa langit, bakit hindi mo mapagbutihin? Naglingkod ka na rin lang, bakit hindi yung tamang motibo, hindi ba? Nagbigay ka na rin sa Panginoon, bakit hindi pa yung pinaka-best mo? Bakit hindi bigay mo yung tira-tira mo sa Panginoon? Nag-Sunday school ka na rin lang, bakit late ka pa?
po natin. And then, a wise builder follows the blueprint. Amen? He follows the blueprint. A wise builder will not build without a blueprint to follow. He regularly checks with it. The blueprint of life is this book, the Bible. Ito po yung blueprint po natin, mga kapatid. Amen? Ano po yung sabi niya? Sabi sa verse 24, dun po sa Matthew chapter 7, 24-27, hindi na po natin bubuksan yun. Ang sabi niya, that he read the sayings of mine and doeth them. Yung nakikinig daw ng salita ng Diyos at kanyang sinusunod ito, ginagawa niya mga bagay. Alam niyo yung parable na yun? Yung wise builder at yung foolish builder. The real issue there is obedience to the Word of God. Sapagkat po yung ating obedience ay nasusubukan pagka po mayroong mga storms in life. Pagka mayroong mga problema tayo. Pagka halimbawa may mga persecutions, may mga karamdaman, doon nasusubukan po kung talagang tutupad tayo sa mga natututunan natin. Storms will come and go. Meron kang pagsubok o wala ka pang pagsubok, huwag kang mainit sapagkat magkakaroon ka ng pagsubok. Magkakaroon rin ka na, huwag kang mainit sa may problema, magkakaroon ka ng problema. Pero doon mo makikita kung ikaw ay susunod. Pagka halimbawa, ikaw ay nakatayo sa tamang pundasyon, kahit anong mangyari, ikaw ay nakatayo pa rin. What we are saying is, obedience is not protection from trouble, but it is protection in times of troubles. Yung issue po rin sa parable na yun, mga kapatid, obedience talagang pinag-uusapan doon. Yung nakikinig at gumagawa, yun ang maligayang tao. At yun ang mananatili. Yung obedience po, bunga po ng tunay na ligtas yan. At bunga ng kagalakan po yan, hindi yung napapakinggan mo lang. Every Sunday, pinangangaralan tayo ng pastor natin, tama po ba? Every Sunday, alam niyo kung halimbawa 10 years ka na, yung napakinggan mo, doktor ka na. Sa dami ng pinakinggan mo, tama? Tama ba? Ang dami mo nang napakinggan. Pero bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa kalagayan mo? Matikas pa rin ang ulo mo, hindi ka pa rin nagtatays, nalilit ka pa rin, di ba? Nagpo-boyfriend ka pa rin ng unsaved, di ba? Nanonood ka pa rin ng pornografya, nanonood ka pa ng hindi maganda, nagbubukas ka pa rin ng website na hindi maganda. Ano ka? Oh, bakit hindi kayo kumikibo? Lumalaban ka pa rin sa pastor mo, hindi ka pa rin nakikinig sa pastor mo, di ba? Hindi ka pa rin sumusunod sa magulang mo, di ba? Sinasagot mo pa rin yung tatay mo. Naglilihim ka pa rin sa nanay mo. Bakit ka ganyan? Anak, ba't ka nagkaganyan? And then, just to cut our lesson for tonight, a wise builder looks forward to the completion of the building. Amen? Kung ikaw ay magtatayo, dapat matapos mo. Amen? Kung ikaw ay nasave, naging Kristiyano ka, tapos nabaptize ka, sana matapos yung pagiging Kristiyano mo. Huwag ka nang mainit, malamig, mainit, malamig, mainit, malamig. Sana tuloy-tuloy yung init mo, pag-aalap mo sa pag-ibig mo sa Panginoon. Mamatay ka man, sana huwag naman, pero pagka mamatay ka, ikaw ay faithful pa rin. Amen? A wise builder finishes what he started. He is faithful to the end. Ano kung sabi ng Bible? Moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Ito po yung pagkakatawag sa atin. Listen to me, don't get me wrong. It is good to be successful. Sa mga pastor po, it is good to be successful in numbers, yes. In buildings, yes. In finances, yes. Sa inyo pong mga believers, it is naging negosyo ka, ay magtagumpay ka, maganda po yun. Kung kayo po ay mga estudyante, magtagumpay ka sa pag-aaral mo, mabuti po yun. Pero tatandaan po natin, pangalawa lamang po yan, secondary. Because our calling is not to be successful in superficial things, yung mga mabababaw na mga bagay at saka temporary yung mga bagay. Ang calling po natin, ang calling po natin is to be faithful. Tinawag po tayong to be faithful. Every one of us has been called to be, what? To be? Amen. Are you faithful? Ang sabi po ng Bible, most men will proclaim His goodness, but a faithful man who can find? Marami po yung magagaling, pero hindi matatapat. Kaya yung magaling, kung hindi siya masikap, hindi siya masipag, hindi siya matapat, mga kapatid,
hindi magtatagumpay. Tama? Maraming magaling. Pero bakit hindi sila nagtatagumpay? Hindi matapat. Maraming marunong umawit. Ha? Pero hindi sila ginagamit ng Diyos. Bakit? Hindi sila matapat. Meron nga dyan kahit sintonado. Pagka matapat, ginagamit ng Diyos. Pero kung ako pastor mo, kung sintonado ka kahit matapat ka, huwag ka nang kumanta. Diba? Maawa naman kayo, huwag ka nang kumanta. Alam niyo, meron kami kaklase, we had a classmate, he was the valedictorian of our class, high school. Pero niya, nasa siya ngayon? Siguro, some years ago, nakita ko siya sa Tarlac. Nagtatrabaho siya sa call center. Nagtatawag siya ng pasahero ng jeep. But those classmates of mine who were not making good grades when we were in high school, they had failing grades. Now look at them. They are engineers. Meron pa nga doktor, ano po, may mga architect, may mga successful business. Why? Sapagkat masipag sila, faithful sila sa kanilang. Kung ilalagay mo yan in context of a Christian life. Ito marami akong nakikitang pastor dito na hindi magagaling noon. Opo, kung bubuksan mo yung mga utak nila, bagoong ang utak nila. But look at them right now. Ginagamit po sila. They are being used mightily by God. Bakit? Kasi po kahit hindi sila magaling, nagsumikap sila, sapagkat nagtapat sila, at nagtiis sila, nagtyaga sila, sinabi sa sarili, sige lang, kahit tayo, sige lang, trabaho tayo, sige lang, pagpapalain din tayo ng Panginoon balang araw. Kaya daig po ng matapat ang magaling. Magaling ka, hindi ka naman matapat, wala kang aabutin. Pero kahit hindi ka magaling, kung matapat ka, mahahabag sa iyo ang Diyos, bibigyan ka ng Diyos, at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Mas maganda, magaling ka na, matapat ka pa! Pero yung iba nga dyan hindi na nga magaling, hindi pa matapat. Walang pag-asa yung mga tao yun. Amen? And then, yung last point po natin, everyone who builds should consider the pleasure of the owner of the building. Opo, lahat po ng tinatayo po natin, ang nagmamayari po niyan, ang Panginoon. Amen? I-clear ko na po. Sa chapter 4, verse 4, makikita po natin yan. Ang sabi, for I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. We have one audience, and that one audience is the Lord God. Kapatid, siya po yung nanunood lagi sa atin, and we have to please that one audience, sapagkat siya po yung nagja-judge sa atin, and then we have one desire, and that one desire is the approval of the one audience. Well done, thou good and faithful servant. I close with this illustration. Meron pong isang builder, okay? He was working in a construction company, and he was a faithful employee. And his employer said, sabi niya, dahil ikaw ay matapat because you've been faithful to me, and for all these years, sabi niya, I'm giving you your last project. A nice project. Ang sabi nitong last project ko na to, this will be my last project. And after this, I will not be employed anymore, so I'll better wise up. Sabi niya, kailangan ay gumawa ko ng paraan dito para paano makurakot yung pera. Because it would be his last job, and then he will be retired, so he must be wise so that he should make money for the future, right? So ginawa niya, started building that project. Tapos ang ginamit niyang materials, substandard materials, okay? Dinakaw niya yung ibang mga pera. Yung pintura niya, substandard. Yung hollow blocks, yung bakal, may kalawang pa. Tapos sa scrap lang binili lahat, okay? Substandard and all that. And when the house or the project was finished, the building was finished, he went back to the employer, sabi niya, there's the last project that you gave me.
I hope you are well pleased. Ang sabi nung Lord, sabi, because you've been faithful for all these years, sabi niya, yung tinayo mong house na yan, the house that you built, sabi niya, I'm giving it to you. He cheated on his employer because he wanted something for himself. Mga kapatid, sana po, hindi po tayo ganun. Huwag nating dayain ang sarili natin. Alam niyo, at kala natin yung pastor lang dinadaya natin. Mga kapatid, yung sarili natin, babalik sa atin kung ano ang itinatayo natin. Kung ano po yung tinayo natin, doon po sa langit pagdating natin doon, aabutin po natin. Ibig sabihin po, maaabutan po natin ang lahat po ng ating pong itinayo doon. Listen, what are you building today or tonight will be yours for eternity. I believe the Bible teaches the degree of joy and the measure of authority given to us in the life to come is based on what we have done here on earth. Therefore, be a wise builder. Maging marunong ka. Sabi mo sa katabi mo, be a wise builder. Take every opportunity in building your life on Christ, obeying His word, serving Him with all sincerity, and staying faithful to the end. Spend your life in the context of eternity. Build your life on Christ. On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Be a wise builder. Tayo po ay tumayo at lumapit po tayo sa Diyos sa panalangin. Sa amin po mga nag-aral sa Bible School, isa po sa mga advice sa amin, if it is possible, extend the invitation after the final message. But tonight, I do believe the Lord touched our heart and bless us. Most especially, we've been challenged by the preaching of the Word. Ako po ay naniniwala we have no reason to stay where we are. We have given the opportunity to come to God and humble ourselves. And once again, get right with the Lord. The challenge is to every believer. We are all builders, and our calling is to be faithful. Amen. God bless you. Christians, bakit ka pa nakatayo sa iyong kinaroroonan? Hindi ka ba kinausap, kinatagpo ng Panginoon? Ganyan na ba katigas yung ating pong mga puso? Ako po ay naniniwala, walang higit na nakakakilala sa inyo kung hindi kayo mismo. At sa gabing ito, kinatagpo, hinamon tayo ng Diyos para sa ganon. Makita natin yung ating mga sarili. Matagpuan natin kung nasaan po tayo at binigyan tayo ng Diyos ng mensahe para sa ganon. Makita natin yung daan papalapit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon, inihintay niya tayo. Ang Panginoon, ipinagkakaloob niya ang pagkakataon para sa ganon. Maging tapat tayong muli at makapaglingkod tayong muli at maging pagpapala tayo hindi lamang sa ating mga sarili, lalo tigit sa ating